Gusto mo bang malaman kung paano ko nagawa 'to? Hi guys, to those who don't know me, I'm Ed. I'm a photographer and videographer based here in Cavite, Philippines. And without further ado, tara, pag-usapan natin itong Toprig S60 Video Slider. Disclaimer lang guys, hindi ito sponsored video. Binili ko to siya gamit ng sarili kong pera. And kung bakit ko siya binili, kasi sa palagay ko kakailanganin ko siya sa kung anong work yung ginagawa ko. To those who don't know, passionate ako gumawa ng product video and photo. Yan. And also I do clothing brands na video and photo, ganun din sa music video. Yan. Yun yung mostly na ginagawa ko. And kung bakit sa palagay ko kailangan ko siya, para mas maging dynamic yung magiging shoot natin for interview, documentary, and so on and so forth for the next video na gagawin natin. So first, tignan muna natin kung ano yung kasama niya sa loob pag binili mo. So yun, yung slider itself, and also manual niya, and itong spare na belt, yan, and tools para palitan yung belt. And ito siya. So, first impression is yung build quality niya sobrang solid. Yan, so gawa siya sa bakal, and also yung belt niya is firm. Oh, may kita ninyo. So, andito yung belt. And andito yung anuhan niya ng battery and yung mga buttons. And ito, pwede nyo siyang mabili na pwedeng kasama na yung ball head para sa camera ninyo, and also yung supporting rod, pero bukod yung presyo niya. So, ayun. Binili natin siya nung may supporting rod lang na kasama kasi meron na tayong ball head na spare para magamit natin dito sa slider. Ito yung supporting rod niya na pwede nyong i-attach sa ilalim for different angles, and also supporting rod siya para sa tripod ninyo, sa video tripod ninyo. Pag-usapan naman natin yung max payload capacity niya. For horizontal, max payload capacity niya is 4 kg, and for vertical naman is ang max payload niya is 2.5 kg. So ginamit natin siya, tinry natin siya ng vertical. Ang gamit nating unit is FX30 paired with 17-70 ng Tamron, and also naka-cage na rin siya, which is around 1.5 kg. So, hindi naman natin na-maximize yung 2.5 kg for vertical. And yung for horizontal naman, nakakita tayo ng YouTuber na nilagay yung FX6 niya and paired with 70-200 na Sony G Master lens, and smooth naman all through end-to-end. Pag-usapan naman natin is yung uses niya. So for me, good investment siya dahil sobrang dami ko na magagawa for product video and also for clothing and music video. And mas nagiging dynamic yung shoot using slider dahil nagkakaroon siya ng different angles, movement ng pwede mo siya magamit or i-attach din yung product for different type of shoot. And that's why I recommend this. Pag-usapan naman natin yung pan capabilities niya, which is sobrang na-amaze ako for the price. Most of the slider na nakita ko and na-research ko is kailangan nyo pang bumili ng another attachment for pan movement or for pan, para mapan mo yung view ng camera. And with this, pwede mo lang siyang i-adjust yung center part niya, yung sa gitna, sa loob. Pwede mo siyang ma-adjust ng different angle para sa pan movement ng camera for more dynamic shots. And meron akong nakita na mga manual slider na pwede mo magamit yun. Pero yun nga lang, as a solo shooter,
sobrang gandang attachment na nun or addition na nun for that dynamic shots. Next natin pag-usapan is yung silent motor niya. Before, nagbabrowse ako kung anong magandang slider na pwedeng magamit for product video. Sobrang dami kang option for motorized slider. Nandiyan dyan yung Edelkrone, nandiyan dyan yung Rhino, nandiyan dyan yung Zeapon, yan, and newer. I guess meron silang motorized slider din. And marami pang iba. And for me, mas nag-stand out itong Top Rig S60 dahil sa lahat ng mga nag-review nito, halos wala na siyang tunog na maririnig kapag umaandar yung motor. And nung ginamit ko siya, almost yung tunog na lang ng electric fan na ginagamit ko yung naririnig ko. Kumbaga parang wala na siyang tunog talaga. As in, unless kung ididikit mo yung tenga mo sa motor. Yung motor niya, sobrang smooth talaga. Kahit na to the point na naka 24 FPS ako, almost wala ko nakikitang micro jitter kahit na anong vibration. And lastly, pag-usapan natin yung price. Nabili ko to siyang slider for around 23,990 and bukod pa yung price ng supporting rod, siguro nagko-cost siya ng 3,000. Nakalimutan ko na 3,000 around. So mga abot na siya ng 25 to 26,000 yung set natin na nabili. And for me, sobrang sulit na nun unlike sa ibang brand like Zeapon, Rhino, Edelkrone na sobrang mahal pa for that package na knowing na meron siyang panning movement capabilities unlike sa Zeapon, I don't know, yung Micro 3 nila. Kailangan pang bumili ng another pan head, motorized pan head, na meron din siyang tilt option and also battery. And this one, may kasama na siyang battery and charger. So, you don't have to worry about that na extra cost mo pa na kailangan pang bumili ng battery, kailangan pang bumili ng pan head, di ba? And with the price of one na meron ka ng panning option, di ba? Sobrang sulit na neto. Sobrang sulit. Do I recommend this for a solo shooter? Yes, dahil as a solo shooter, minsan may mga bagay tayo na mahirap i-cover lalo na kung gusto mo ng smooth shot, smooth zoom in shot or push in shot. Kung gusto mo ng smooth na sliding shot, I guess kailangan mo siya and good investment siya. Lalong-lalo na ako, solo shooter lang ako madalas. And also, minsan, tatry ako ng mga smooth push-in shot na gamit yung gimbal. Minsan, hindi ko na-achieve yung smoothness na gusto ko and also yung sliding and yung panning. That's why kung bakit tayo nag-invest dito sa Top Rig S60 is for that smoother shot and smoother slide and pan. And also, sobrang magagamit siya or good investment siya for interviews para mas maging dynamic yung interview shot ninyo if ever man na meron kayong interview shot. And that's it. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ito para makapag-decide ka kung kailangan mo ba ng motorized slider or hindi. Don't forget to subscribe, like, and comment kung may mga other questions ka man. And see you on the next one.